Naka-record na. Hello mga kababayan, ito po si Sir Jeff, ang inyong accidental seaman. Dito po tayo sa ating workstation. At ito po yung ating snacks dito ngayon sa oras na ito. Pizza lang po, tuna pizza with pineapple with extra mozzarella para tapos sa soft drinks. So, yun po yung natin. Ito yung yung tuna pizza with pineapple and mozzarella. Okay po. So live po dito sa Castorone. This is Sir Jeff. Bye-bye. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Sir Jeff at ako po ay muling nagbabalik para sa karugtong at pangalawang bahagi ng ating episode na ating pinamagatan, A Day in the Life of an Offshore Seafarer. And for our today's topic is about the whole pipeline production, or how an offshore pipeline is being made. And just what I mentioned in the first part of this episode, I will try to explain the methodology or the processes of an offshore pipeline, particularly in the field of offshore oil and gas pipeline industry. And for the sake of this demonstration, I have included a YouTube video of an animation film showing the Castorone whole pipeline process. And disclaimer, I do not own this video, and you can easily search it on the YouTube by typing the keyword Castorone pipe laying vessel, and you may find a few videos of the Castorone. But for this time, I will only be discussing the most important aspect of the process. But you can watch the whole complete animation in the link that I have provided in the description below. So the process starts by receiving the pipes coming up from the supply vessel, being lifted by the gantry crane and send it directly into the pipe's cargo holding area. FYI, the typical weight of a single pipe ranges from 5 to 15 tons, so everybody must be vigilant. And shout out to our professional riggers and crane operators, which compose mainly of Malaysian and a few South Africans, Italians, and from the Philippines, for doing such a good job handling all of our lifting operation. Then the pipes are being retrieved from the cargo hold and sending it to the beveling station. The beveling operators are the one in charge for prepping the pipes by cleaning and machining each end of the pipe using a beveling machine. Ngayon, kung mapapansin po natin sa animation na ito, ay parating 3 tubo po ang laging nakasalang sa beveling station. Ito ay dahil nasa ang Castorone ay isang triple joint pipe laying vessel. This only means that there are always 3 pipes components joined in together by way of welding it to become a one single component, or what we call a single triple joint pipe. And shoutout nga pala sa ating mga magigiting natin ng mga katropa ng mga BMO or beveling machine operators tulad ni na Sir Chris Tope, Diamond, Arthur Chavez, Edgardo Banastao, Dan at MJ Bustamante.
So pagkatapos na malinis at saka mabebeld ang bawat dulo ng tatlong tubo, diretso na ito sa welding station upang ito ay pagdugtong-dugtungin. Subalit, bago pa ito na ma-welding, ito muna ay kinakailangan na ma-fit up gamit ng isang makina na kung tawagin namin na pneumatic inside clamp, tulad ng yellow na makita natin sa animation na ito. Ang trabahong ito ay ino-operate ng isang line-up operator. Importante na ma-align ang dalawang tubo upang hindi magkaroon ng isang tinatawag namin na high-low, o yung kung isang tubo ay mas mataas kaysa isa pang tubo bago pa naman ito na i-welding. Shoutout nga pala sa mga katropa natin na mga line-up operator tulad ni na Robin Berona, Tanoka, Homer Perez at Marlon Enriquez. So pagkatapos na ma-fit up ang dalawang tubo, pwede na ito na i-welding gamit ng isang sophisticated na automatic welding system. Mabusisi po ang procedure ng pagwe-welding na ito. Kaya tatalakayin na lang natin sa iba pang pagkakataon. Shoutout to all our professional welders which are from the Thailand, Indonesia, Spain, Turkey, and the Philippines. Take note na dapat na ma-weld ang tatlong tubo upang makomplete ng isang single triple joint pipe. At ang bawat weld na ito ay dumadaan sa pagsusuri ng NDT or Non-Destructive Test Department. At kung ito ay bumagsak sa pagsusuri, agad naman ito na inire-reject or inire-repair. At kung ito naman ay pumasa, ito ay pwede nang i-forward sa coating at saka wrapping station upang balutan ng kung tawagin namin na kanusa. At pagkatapos nito ay agad na ipinapadala ang mga gawang triple joint pipe mula sa prefabrication deck patungong firing line deck. Na kung saan dito ay ipinagdugtong-dugtong ang bawat triple joint pipe. At kahintulad ng proseso sa prefabrication deck, ang bawat dulo po ng mga tubo ay dinadaan sa isang proseso na kung tawagin namin na preheating station bago pa ito na ma-welding. Firing line deck, dito na ginagawa ang final process at dito na rin inihuhulog ang mga magkakarugtong na mga tubo papuntang dagat bilang final pipeline product. So ngayon, at baka gusto na rin itanong na kung saan banda ang working station ko. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay galing sa department ng QC QA or Quality Control Quality Assurance Department. At ako po ay isang pipe tracking specialist. Subalit, ang official designation ko po ay tinatawag na pipe tally clerk, which is in our layman's term kay taga-bilang o taga-monitor ng mga tubo. Subalit, malawak po at mabusisi ang scope ng aming trabaho. Asahan nyo po na magkakaroon po tayo ng iba pang video tungkol sa paksa na ito. At tulad ng sinabi ko po sa umpisa, pwede nyo po na panoorin ng buo ang animation na ito using the link that I have provided in the description below. A few moments later. Tumakan ka. Oo.
YouTube. Okay. Okay for you? Okay. Yeah. You can greet okay, your family. You can Speak. yeah. Okay, now time. Hi family, hi my Hi, wife. family. This time for lunch. Okay guys, so ito yung lunch natin ngayon. Burger Day. Burger Day. On the outside of the vessel and follow the indication given by the safety officer. Thank you.